Have a great day, people of God. Dito na tayo sa part 2 ng ating ng family. So, issues affecting family life. Ito po yung continuation ng ating pag-aaralan about family as a political unit. Ayan. So, dito tayo ngayon sa issues affecting family life. Ano ba itong mga issues na ito na nakaapekto sa ating buhay pamilya? Halimbawa na lamang itong letter A, number 1, yung premature marriages or early marriages. Isa sa mga problema ng pamilyang Pilipino, yung maagang pag-aasawa, o kabataan, early or premature marriages. So, ito isa sa mga nakaka-apekto sa pamilya, of course. So, marami itong mga problema na dadanasin kapag mga anak natin ay nag-asawa ng wala sa tamang panahon. Sa tamang edad. So, maagang pag-aasawa. Letter B, ano pa yung mga issues affecting family life? Itong frustrations and marital disagreements. Yan. Sabihin, kasi nung araw, siguro ngayon, sa ibang mga kalayunan, sa ibang mga lugar, probinsya, baka umiiral pa rin ang tinatawag na yung pinagkakasundo. Pinagkakasundo na kasal. Baway, dahil ang both parents ay magkaibigan o magkasama sa negosyo, sa trabaho, nagkakaroon ng tinatawag na pinagkakasundo. Na hindi mo naman siya mahal, pero yun ang mapapangasawa mo. Dahil nga sa pilit at gusto na rin ng mga magulang. So, nagkakaroon nga ng frustrations. Pagdating ng panahon, ang nagtatagal sila ay kanilang pagsasama hindi nagiging maayos kasi nga ay hindi sila compatible o hindi nila gusto sa isa't isa. Sila ay pinagkasundo. Pinilit ng kanilang mga magulang. Yun po isa sa mga issues. Letter C, absentee parents. Ito isa sa mga problema ngayon. Alam mo natin na sa panahon ngayon ay maraming mga magulang working in abroad, especially both parents. Yung napakahirap. At ihabilin na lamang ang mga anak sa kanilang mga lolo, lola o mga tiyahin o tito, guardians. With the absence of parents physically, so dito nagkakaroon ng tinatawag na early marriages kasi nga walang tamang paggabay. Lalo kung mga lolo at lola ay hindi na masyadong magabayan ng mga apo. Minsan, ang mga lolo't lola ay sobrang tiwala sa kanilang mga kabataan na apo. So, nagkakaroon ngayon ng itong problema. Especially itong mga early marriages. O kaya naman nauwi sa masamang bisyo. Natututong mag-drugs, mag-bisyo ang mga anak. Papariwara ang buhay. Nagre-rebelde. Sometimes, gano'n na nangyayari. May mga encounter ko din ganyan, mga kabataan, mga magulang na kausap ko, nag-share sa akin, nag-unload ng kanilang damdamin tungkol sa kanilang mga anak o yung mga guardians na ang kanilang inalagaan ay nagre-rebelde kasi nga wala ang magulang, nasa abroad. Ito naman sa isang banda. Kaya sabihin pa natin na meron ng virtual communication, hindi pa rin sapat. Iba pa rin talaga yung tinatawag na yung physically present. Iba pa rin yung sense of touch ng tunay na magulang na kasama sa bahay araw-araw. What else? Letter D, economic instability. So, yung hindi financially stable, lalo kung walang trabaho ang magulang. Parang walang trabaho, lalo na ama. Itong isa sa mga problema. Kaya lalong nagkakaroon ng natawag na disintegration o pagkawasak ng pamilya. Kasi nga ito isa sa mga dahilan. Now, these are the obstacles and causes, issues affecting family life. And this is the reality. Nangyayari po talaga ito. And then letter E, tensions and conflicts between generations. What does it mean? Ibig sabihin nito ay tulad ngayon nasa advent of digital age na tayo, digital world, in an instant world because of the technology, modern technology,
the internet, computer, lalo na ngayon, AI na, artificial intelligence. So marami pang mga inventions na maaari pang madiskubre. Tulad niyan, no? Dati ay 2G lang sa communication, 3G. Ngayon, 4G, 5G na. So, baka meron na rin 6G onwards. So, nagkakaroon siya ng tinatawag na upgrading, no? Mga different features. Kaya ngayon, ang mga gadgets ngayon ay grabe ang tukso sa atin. Somehow ay hindi na ito basic needs. Ang tawag dito ay more needs na. Unfortunately, nung araw ay basic needs lang talagang kailangan natin. Ano? Pagkain, edukasyon, tahanan, gabayan ng magulang, pagmamahal. Pero ngayon hindi na basic needs. Nagkaroon na ng more needs. Well, somehow, itong more needs, ang iba ay luho na. So, ang sabi ko sa mga mag-aaral, luho na yung more needs. Kaya nagkakaroon ngayon ng tensions and conflicts between generations. And yet, kung yung sasabihin mga kabataan, mag-aaral, na hindi namin kinaintindihan. Kaya nga kami, nag-a-adapt din kami ngayon, the trends of today, itong mega trends na ito, pinag-aralin namin at nag-a-adapt din kami nang sa ngayon, maunawaan namin kayo at ma-resolve itong mga tensions and conflicts within the family, between parents and their children. Ganun din ang ginagawa namin ngayon. Nag-aaral din kami. Nag-upgrade din kami. Number 4, transformative education in the family according to St. John Paul II and PCP2, or Plenary Council of the Philippines. Ito yung mga church documents ng simbahan, no? Especially itong mga encyclical o apostolic exhortation ni St. John Paul II entitled Familiaris Consortio. So may excerpt dito. 1980 Synod of Bishops about the Christ in the family. Nabanggit ko na nga itong mga issues na ito. The primary end of marriage. That God ordained the sacrament of matrimony, the sacrament of marriage. Ang simbahan ay patuloy na sinusuportahan at pinapanalangin ng mag-asawa dahil ang Diyos ang nag-akda, nag-ordain sa mag-asawa. Together they are one. Oneness in God. And then, hindi ko na masyadong papaliwanag pa dahil ito naman ay apostolic exhortation, encyclical, ito yung mga church documents, simbahan. Importante ay naunawaan na natin ano ang pamilya bilang political unit, bilang domestic church. Now, dito may si patron saint na pinili kay si St. Vincent de Paul. To know more him about his biography, profile, background, basahin niyo na lamang po ito. Yan, modules naman yan. He's a patron saint of all charitable societies, hospitals, and leprosy victims. So, sinama ko rito ang isa sa mga section ng grade 11, senior high school. So, Virus Corner, a Catholic family that prays together, stays together. Sabuhin po natin ito. Yung pagdarasal ng rosaryo, bawat pamilya, sama-samang magdarasal, maganda pong ugali ito. At maganda rin tradisyon ito. Ito yung mga minamana natin sa ating mga magulang. Tulad namin, lalo nung kabataan pa, elementary, probinsya, ay kami kapag sumipol ng nanay ko, alam namin ay mag-uurasyon na kami. Kami dahil na tatakbo, kakain namin, akit na kami nung second floor. At doon may altar kami, sama kami nagdarasal ng Santo Rosario in Cebuano language na Bisaya. Marunong ako mag-Bisaya. Yung kabataan, elementary, mahal mo ako magdasal, mag-ampok ng Bisaya. Nakapagsalita pa rin naman ako ng Bisaya, kahit hindi pa naman, until now. Yan ang tutunan namin sa aming nanay, yumaon na, tinuruan kami ng magdasal ng Rosario, kami mga bata pa. So kayo din, encourage you with your family, lalo na mga magulang, kayong mamuno sa panalangin ng Santo Rosario. Sa gayon, itong mga issues affecting family life, itong mga obstacles, itong mga hindrances, itong mga weakens our family foundation,
ay mawala, no? Tayo ay manatiling banding, matibay ng pananampalataya. And then, my dear students, I encourage you, no, to at least one movie to watch for you to understand the value of family relationship in Filipino culture. So watch the following movies in YouTube or in your online apps. Meron kayo. So meron itong mga ito, at least one movie. Panoorin niyo itong Tanging Ina, Sili Lamang, Dekada 70, Tanging Yaman, o Pilipinas. Ito yung mga description na available ngayon sa YouTube channel. So panoorin niyo yan. May mapupulit yung magandang values, family values, relationship, especially in our culture, Filipino culture. So that's all for now, my dear students and science. So this end our lesson in political family and political unit part 2. So see you again in our next lesson, our next module in lesson 2 entitled Citizenry. Sa Tagalog ng citizenry ay yung mamamayan. So ito po yung sa ating next topic or lesson. So for now, God bless us all.